Kung hindi masama ugali niya, hindi siya magagalit na ito ng basta-basta. Ang sabi pa sa verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, masama nga po ang gawa. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ang sabi doon, di ba ikaw ay mamarapatin? Kung ikaw hindi gumawa ng mabuti, ay mahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Ang sabi sa verse 8, ito yung pinaka-worst na ginawa ni Abel, kaya sinabi na hindi gaya ni Cain na siya ay masama. Ang sabi po rito sa verse 8, at nangyari na sila nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya kanyang pinatay. Yun yung isang patunay na talagang masama yung kanyang gawa. Inggit at selos. So, yung possible na pwede natin matutunan dito ay huwag tayong lumakad sa kasamaan. Nagaya ni Abel na nagpakasama, sapagkat ang mga Kristiyano po ayon sa Revelation 22 verse 11, tayo po ay magpakabanal. Magpakabanal po tayo. Sa 1 Peter, sabi doon, sapagkat ako'y banal, kayo magpakabanal. Wala na po akong oras. Dito ko po ito yung aking paksa. Salamat po sa inyong makikinig sa umaga po ito at magandang umaga. Pagtungan rin sa sentro ng ating paramama. Break through the bread of life, dear Lord to me. Ready? Sing. Break through the bread of life, dear Lord to me. Morning po sa inyo lahat. Salamat po sa tulong at aral tungkol po sa ano po ito. Salamat po sa Bible study kay Tate Chay at sa salamat po kay Tate Jason. Dumako po muna tayo dito po sa pinakasentro na pag-aaral sa kamatayan, ngunit pakabuhay ng Panginoon Hesus Kristo. Babasahin ko po mga ilang talata dito po sa banal na kasulatan, dito po sa Book of 1 Corinthians, chapter 11, verse 23 hanggang 29. Ito po ang nasusulat at sinasabi, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Hesus ng gabi siya ipinagkalalo ay dumabot ng tinapay. At nang siya'y mga pagpasalamat,
ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, itong aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. At gawin hindi naman hinawak ang saro makatapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito siya'y bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo magsisino sa pag-aala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Pansin tayo po tayo para mas panalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga pinagdaan niyo sa amin ng mga araw ito at papatuloy po mga pinagdaan niyo sa amin sa susunod pong mga araw. Panginoon, nandito kami na handa po namin ang mga sarili sa pag-alaala sa at muling pagkapihay na Panginoon si Kristo. Kami po'y kakain po kami ng tinapay na walang himbadura at inom po ng katas ng upas. Ito po'y sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon. Panginoon, patawaran niyo po kami sa lahat ng mga bagay na masama na hindi na ulit gagawa ng mga bagay na masama dito po sa ibaba ng sanlibutan. Panginoon, gagawa po kami ng kabutihan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na sa lahat ng utos ay gagawin po namin habang nabubuhay po kami dito sa ibabaw ng lupa. Ito po sa amin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas, ngayon po at magpakailanman. Amen. Dadako naman po tayo para po sa mga banal. Babasahin ko po ulit dito po sa banal na kasulatan dito po sa Book of 2 Corinthians chapter 9 verse 5 hanggang 7. Ito po ang nasusulat ang sinasabi. Iniisip ko nga kailangan ipamanhig sa mga kapatid na mangunang pumaraya sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y may handa na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Datapwat siya sabi ko, ang nag-aasik ng bahagya na ay mag-aani naman ng bahagya na at ang nag-aasik ng nasagana ay nag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Habang pong pinamamahagi po ang abagan, ay kakata po dito po sa Count Your Blessing. When Apollos Binos you attend testos. Ready?